Aswang, isang halimaw na kumakain ng tao. Madalas itong nangbibiktima sa takip silim. Meron itong matatalim na ngipin at paborito nitong kainin yung mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang, o di kaya yung mga tao nag-iisa sa kagubatan kung saan hindi sila makakahingi ng tulong. Madalas nilang dinadala ang kanilang biktima sa kanilang tahanan kung saan doon nila ito pagpipiestahan. Ako si Nathan. Noon pa man, hindi na ako naniniwala sa mga kapre, aswang, engkanto, at ano pa man. Balitang balita sa Radyong Sira, isang magsasaka ang kinuha umano ng aswang sa Iloilo kahapon sa ganap na 11:30 ng gabi. Pero ang tanong, aswang nga ba talaga? Baka kinidnap lang yan ang taong may galit sa kanya. O baka naman naglayas. Mahirap naman kasing maniwala, lalo na't hindi pa ako nakakakita. Pero nagbago ang paniniwalang yun nang pumunta kami sa probinsya ng Iloilo. Pinagbakasyon muna ako dahil sa introvert ako, kaya madalas akong mabuli. Nathan, yung baon namin. Nasa na? Ang ganda rito sa probinsya. Bukod sa walang bully, sariwa pa ang hangin. Ngunit, pagpatak ng gabi, nag-iiba ang lahat. Meron daw kasing aswang na gumagala rito. Yung naghahaplos ng langis at nahati ang katawan nung kumakain ng sanggol o kahit yung may edad na. It all you can kung baga. Nababalot ng takot ang kapaligiran. Nagtatago ang lahat sa kani-kanilang tahanan. Pero kahit dun, hindi sila ligtas. Na para bang may payong na dadapo sa kanilang bubungan. Tinitingnan ang bawat bubungan. Naghahanap kung meron bang mabibiktima. Humihinto lang siya pag malapit ng sumikat ang araw. Ay, kantok. Sarap matulog. Kwento ng mga taga rito. Maganda raw nakatira sa tabi ng bahay namin. Wow! Buti na lang, pumunta ako rito sa probinsya. Bad trip naman. Minsan na nga lang makakita ng forever. Over na agad. Ay, habang buhay na yata akong single. Ha? Ano yun? Naku, delikado yan. Ha? Ano yun? May buntis sa kapitbahay natin. Ihanda ko na ngayon sa luwa, tita. Lumingon ako sa gubat, pero wala na yung babae. Manong, may tao po bang nakatira dyan sa gubat? Wala. Walang nagtatangkang tumira dyan. Pero, may nakita akong tao kanina dyan. Sa atin lang to ah. Diyan kasi sa kagubatan na yan, nakatira yung tik-tik. Kaya, wala nang tatakang tumira dyan. O pumanta, lalo na sa gabi. Yan ka na naman manong eh, kwentong barbero na naman. Bahala ka, basta ako nagpapaalala lang. Ayaw ko man aminin sa sarili ko. Pero, natakot ako sa sinabi ni Manong. Laki akong Maynila, kaya hindi ako naniniwala sa mga urban legend. Kaya kasi naging urban legend kasi hindi pa napatunayan.
gabi, bigla akong nagising. Nang may narinig akong nagsisigawan sa labas. Anong meron? Akala ko ba bawal o ba sa gabi? Nang silipin ko, nakita ko yung mga kapitbahay namin na may dalang sulo at itak. Lingon siya ng lingon na tila'y may hinahanap sa kagubatan. Nang biglang may kumaluskos sa puno malapit sa akin. Bigla akong lumingon. Pero wala akong nakita. Medyo kinakabahan. Pero dahil di naman ako naniniwala, kaya isiniwalang bahala ko na lang yun. Kinaumagahan, nakarinig ako ng malakas na iyak. Nanganak na pala ang kapitbahay namin. Ngunit durog na ang bata sa sinapupunan niya. Usap-usapan ng mga tao doon, inaswang daw siya. Bigla ako nakaramdam ng kaba. Naalala ko yung babae sa puno na nakatitig sa kanya. Simula nun, lagi nang may nag-iikot na mga kapitbahay pagsapit ng gabi. May dala silang sulo at panggapas ng palay. Pero madalas pa rin makakita ng patay na baboy o manok sa paligid. Hanggang dumating ang araw na di ko makakalimutan. Maaga pa nun, pero naligaw ako sa kagubatan kakahanap ng signal. Hanggang inabot na ako ng gabi at di ko na alam ang gagawin. Nang bigla ako nakaamoy ng parang bulok na karne. Sinundan ko yun sa pag-asang makakita ako ng taga-nayon. Laking gulat ko nung may nakita akong nakatayong kalahating katawan. Bigla ako naalala yung mga napapanood ko sa TV tungkol sa aswang. Nanlambot ang tuhod ko at di ko alam ang gagawin. Nang biglang makarinig ako ng tunog. Tik-tik! 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 Grabe ang kaba ko. Rinig na rinig ko ang puso ko sa pagtipok. At napagtanto ko, wala na yung tunog. Tik-tik! Ito yung mga pagkakataon, gusto mo nang sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Ito yung mga pagkakataon na sasabihin mo sa sarili mo na sana nakinig ako sa payo ng matatanda.